Ba ay present ngayon? Present. Baka physical present lang. At hindi mentally present. Physically present. Mga kapatid, ang sermon ay hindi ito entertainment. Uulitin ko po. Hindi ako tumayo dito upang kayo'y ibangin. Dahil sa attire pa lang, hindi na ito panglibang, di ba? Hindi na ito pang-clown. So, tayo nandito upang pakinggan ang salita ng Diyos at hindi para matuwa. Kung yun ang ating purpose na para tayo maging masaya at makinig tayo ng salita ng Diyos upang tayo'y malibang o magiging masaya, parang nagkamali po tayo ng ating napuntahan. Kasi manood na lang po tayo sa bahay ng Mr. Bean, mga TV, mga funny videos, yung mga ganyan, mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, nandito ako ngayon upang hindi kayo pasayahin, kung hindi nandito tayo o ako para pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Amen. At ako nagtatanong kanina kung talaga'y mentally present ba tayo? Praise the Lord. Merong group of students, mga high school students. Sila ay magkaroon ng drama. At ang role ng isa ay, ang kanyang role ay siya si Satanas, siya si ang Diablo. Kaya doon pa lang sa bahay ay nagsuot na siya ng attire ng Diablo, ng Satan kung tingnan ng tao. Siya may sungay, may buntot. At lahat ng inilagay niya sa kanyang mukha para ma-distinguish ng tao na talaga siya ay, yun nga, ang Diablo. Naglakad siya sa daan, papuntang sa kanilang paaralan. Doon sila magkaroon ng show sa kanilang drama presentation. Bigla ang umulan, mga kapatid. At hinahanap niya kung saan siya makasino. At wala siyang ibang makikita kung hindi yung church lamang. Mayroon tong church na nag-isa at naisip niya, kailangan ako makasilong dito. Kasi yung mukha niya, maulan, mabasa, wala yung attire niya. Yung posture niya na siya kasi ang Diablo. At palibhasa ay ang church ay may nagsamba kasi araw yun ang nagsamba. Walang doorkeeper. Kaya malakas ang ulan, pumasok siya agad. At kung nakita kasi sa likuran lang siya, nakita niya ang mga tao maintin na nakaluhod, talagang nananalangin. At ang mensahe pa naman ng speaker dito ay nagsasabing, mga kapatid, ang Diablo ay nasa paligid lamang. Kaya kailangan tayo maging alerto tayo. Yun ang mensahe na ng pastor. Yung bata, merong bata na nakalingon. Paglingon niya, yung nakita niya talagang Diablo. Siya sumisigaw, ang Diablo nasa loob ng sambahan! Lingon niya, mga kapatid, nandun nga. Kaya sila nagsilabasan, nagsitakbuhan. Galing sa kanilang inupuan at kaya nag-apakan na ang iba at nagtagpuan. Ito naman yung bata, nakalimutan na siya, naka-attire pala siya ng Diablo. Tumatakbo din siya. Sila ay tumatakbo. Takbo din siya kasi hindi niya alam na siya pala yung pinakatakutan. Nakalimutan na siya, naka-attire siya ng Satan attire. May isang bahay na talagang pagod na sa pagtakbo. Siya biglaang huminto sa pagtakbo at lumuhod sa isang isang binata na nakasitan attire. At
Sabi niya, Satanas, huwag mo akong galawin, huwag mo akong anuhin. Ay sa totoo lang, kanina nandun ako sa church pero ang aking isip ay sa iyo. Yung ang aking, alam mo na, basta ikaw yung aking iniisip. Sa katunayan nga, ang aking mga kanta ay para sa iyo. Sabi niya, nabuking siya mga kapatid. Dahil, kaya nga, nandoon sa loob ng church, wala nga doon, nandun nga yung physical niya, wala naman siya sa mentally present. So, mahirap na yung mabuking, di po ba mga kapatid? Kaya, kung ano nga yung problema natin, kung bayaran natin ng bayaran sa bahay, bayaran ng lalo na sa pasukan na ngayon sa Pinas, doon lang yung sa bahay, iiwan nyo na ito mga kapatid, iiwan nyo doon. Kung ano yung mga problema nyo, nandito tayo sa loob ng iglesia upang sambahin ng Diyos at wala nang ibang iisipin pa natin kasi masasayang ang mensahe ng Diyos kung meron pa tayo kakaibang iniisip. Amen. Ito mga kapatid, ano sa inyo ang music? Ngayon ay sa France ay ano ito? Dio, I'm here to pronounce. Feast of Music, parang ganyan, di ba? Pista para sa music. Meron akong source na nakuha na nagsimula pala ito since 1982. At hanggang ngayon, nagkaroon na ng Music Day sa France. Dahil ito ang pinakaunang araw sa summer. At alam na natin kapag summer, ang mga tao, lalo na mga singer ay nandoon sa mga park. Nandoon sa mga medyo may malawak na lugar at magkantahan. Kung maaari kahit saan, mayroong mga singers. So yan ang isa sa purpose nila kung bakit nagkaroon ng Music Day dito sa France or sa Paris. Ngunit sa inyo mga kapatid, ano ba ang music sa inyo? Tinanong ko yung aking kaibigan sa internet, sa dictionary.com, sabi niya, music is an art of sound in time that expresses ideas and emotions in significant forms through the elements of rhythm, melody, harmony, and color. Ito ang kaniyang definition sa music. Kayo ba ay music-minded mga kapatid? Alam niyo sa Bisaya, kakaibang meaning niya ng music-minded. Ibang term yan. Dito nalaman ko na dito sa Paris, ang daming music-minded, lalo na sa metro. Di ba? Kasi sa Bisaya, ang music-minded, ang ibig sabihin niyan, may diferensya sa utak. Tukar-tukar, di ba? Music-minded. Minsan, sinusumpong, di ba ganyan? Tukar minsan, tukar hindi. Sinusumpong. Kaya, nakita ko sa metro, ang daming mga music-minded. Biglaan na lang sumigaw. Biglaan na lang umiyak. Mga music-minded. Sa inyo mga kapatid, ano ba talaga ang music? Ito ang ating pag-aralan sa tanghaling ito. Yan. Impose your identity. Ano ba ang identity ng bayan ng Diyos? Ang Seventh-day Adventist ay binansagang the singing congregation, the singing church. Kayo ba maniwala niyan? Sa more than 20,000 religion around the world, the Seventh-day Adventist ay binansagang the singing church. Katunayan nga, during sa divine service, bilangin nyo, mahigit 10 awit yan. From the pagpasok pa lang ng mga participants, may awit na yan. Hanggang sa pagkatapos, siguro mga 11 or 12 songs sa divine worship lamang. Hindi pa kasama nung sa Paschal. Yung EY program, mas lalo sa EY program, ang daming music, ang daming songs. Kaya binansagan tayo, the singing church. At ano pa mga kapatid? Maliban sa church, dahil ang mga Adventista ay nakilala na hindi lamang sa church umaawit, kundi sa mga kanilang mga bahay during morning and evening worship.
Ito'y tawag namin sa Bisaya, pasalamat. Iwan ko sa Tagalog, anong tawag niyan? Sa amin, pasalamat o worship. During morning, sila'y nag-aawitan. Kung mapansin niyo mga kapatid, mayroong dalawang picture dyan. Yung isa, napakasikat, Michael Jackson, di po ba? Itong mga tao sa kabila, mga sikat din ito. Pero dito lang siguro sa kanilang iglesia o sa kanilang komunidad. Hindi tulad ni Michael Jackson na buong mundo kilala. Ito, sila Sister Sol, Sister Taro, Sister Gloria, Sister Ning, sila Dalit, Romy, Sabio, si Brother Lando, sino pa yan ay nahati pa, Sister Rebiata yan. So, ito yung mga, hindi sila masyadong kilala, pero umaawit din. Ito si Michael Jackson ay umaawit din siya. Pero sikat na siya, kahit siya ngayon ay patay na. Pero, saan po? Sino po ba ang kanilang subject kung bakit sila umaawit? Sino ba ang kanilang inaawitan? At bakit sila umaawit? Ito, si Michael Jackson, umaawit para libangin niya ang lahat ng tao. Ang lahat ng may mga kalungkutan ay kanyang libangin. Kung mapakinggan nila ang napakagandang boses ni Michael Jackson. Ito naman yung mga tao na to siguro hindi naman talaga nila libangin ng tao kasi yung boses nila medyo hindi naman masyado, papayag kayo na hindi talaga, yung boses nyo hindi talaga parihan ni Michael Jackson. Pero umaawit din kayo. Pero meron yung purpose kung bakit kayo umawit. Ako mga kapatid, totoo lang, soloist naman talaga ako, vocalist. Lalo kung ako naman isa. Wala akong kasama. Vocalist ako kasi umaawit ako ng isa. Kasi pag may marami, lalo kanina kaya nahiya. Hindi ako marunong. Marami kami. Pero kung ako lang mga kapatid, ang galing ko kayo umawit, ang naman isa. Ganda ko mag-awit. Ito, impose your identity dahil ating yung pag-usapan kung ano ang identity ng bayan ng Diyos. Ito bakit ka umawit? Why you sing? Ano ang reason? Kanina, maawit ka ba para libangin yung mga tao? Umaawit ka ba para mabigyan ka ng pera tulad ng ating mga karanasan ng mga bata pa tayo sa panahon ng Pasko? Maawit para mabigyan ng Diyos. Nino, Uncle, pahingi naman ng 5. Awit ka muna para bigyan kita ng 5. Di ba ganyan? May purpose. Para umaawit. Pero bakit ka umaawit? Ano yung dahilan? Why sing? Nakita yung mga tao na ito, nag-perform yan sila. Last Saturday. Now sa stage. Pero siguro mga tao yun, mga 20 lang. 30 lang yung mga audience nila. Hindi tulad ni Michael Jackson pag mag-perform, mga thousands, mga 30, 50,000. Magsiksikan ang mga tao. Kung sila umaawit din. Why you sing? Bakit ka umaawit? Ito ang mga dahilan mga kapatid. Una, because God created you. Yun ang reason. Bakit ka umaawit? Dahil nilikha ka ng Diyos. Sa Psalm 139 verse 14, God wonderfully made you. Kahanga-hanga ka niya, nilikha. Tingnan mo ang tao mga kapatid, kahit pa ilang bilyon tayo, kung meron ka bang kamukha. 7 billion ang tao ngayon. Tingnan mo kung meron ba. Meron siguro kalok-alike, or ganyan. Pero wala ako talaga kaparihan ng iyong mukha. Kahanga-hanga. Tingnan mo kung meron yung group of cows or kalabaw o baka. Tapos pangalanan mo yung baka mo. Ay, yung sa mukha lang. Pangalan mo yung Pedro, Juan. Tapos nagkaroon ng group of cows doon. Siguro mga 10,000 of cows. Hindi mo na makilala kung sino doon si Pedro, kung sino si Juan. Kasi papareha lang lahat ng mukha ng baka. Ng kalabaw. Pero ang tao mga kapatid, kakaiba talaga. We are created by God. With wonderfully. Nakakahanga-hanga. At hindi lang yan mga kapatid. God made you a little lower than the angels.
Siguro ang kaibahan dyan, mga kapugihan lang ano. Yung angel siguro mas pugi talaga yung sa atin. Hindi sila nagkasala. Ano pa? Yung pakpak. Siguro yung lang kaibahan. Wala tayong pakpak. Ang iba lang siguro kung may kamag-anak tayong ano ba? Sabi nila. So, God made you a little lower than the angels. Hindi ka lang yan nilikha na parang ordinary, kung hindi kakaiba at nilikha ka niya kunting diferensya sa mga angeles. At pangatlo, God made you to have dominion over the works of His hand. Ikaw yung lahat ng mag-roll sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya, nakakita ka bang merong kalabaw na nag-araro gamit ang tao? Wala talaga. Yung tao, ginagamit niya ang kalabaw para siya mag-araro. Nakakapangit siguro tingnan kung ang tao ang ng araro, tapos yung kabaw ang nagdala. Sige, ganyan. Napakahirap po. Kaya napakaganda ng Panginoon. Nilikha niya tayo, hindi lang niya nilikha, kundi He created us over the works of His hand. Kaya tayo ang nag-roll sa buong mundo. Tingnan mo yung internet, napaka-talino ang internet. Kung sino nalikha ng internet? Kusa lang bang dumating ang internet? Galing yan sa tao. Sa utak yan ng tao. Kaya nakakaiba talaga tayo. Kaya yan ang reason bakit tayo aawit. Dahil nilikha tayo ng Panginoon. Ano pa mga kapatid? God promised to sustain you, to supply, ibigay ang iyong mga kailangan. Itong quotation na ito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15. For the battle is not yours, but God's. Yung gira, hindi sa'yo. Nagsimula yung salita ito nangyari dahil si King Jehoshaphat of Judah, sila'y lulusubin ng tatlong bansa, yung Moabites, Ammonites, at Edomites. At sila'y nag-iisa para lusubin ang Huda. Kung mabasahin natin ang mga primerong talata sa chapter 20, si King Jehoshaphat he was trembled and he was fear. Natakot talaga siya at siya ay nataranta. Dahil ang dami ng kalaban. Kaya siya nagpatawag ng Holy Convocation. Tawag siya ng fasting para sila para matugunan ang kanilang pangailangan. Ano ang pangailangan nila doon? Yung mailigtas sila sa kamatayan. Kaya, sa verse 21 and 20 and 22 dyan, si King Jehoshaphat, ang ginawa niya, dahil sabi ng isa sa mga tao niya, nagsasabing, huwag kang matakot dahil hindi sa iyo ang giyera. Ang ginawa niya, instead na yung front lines ay magkaroon ng yung malakas, ang ginawa niya, nagkaroon na siya ng frontliner singers. Pero papunta ng giyera, tapos ang pinakaharap ay singers, yung tatlong bansa na nag-iisa upang sila ay lusubin. Pero, ano siya? Sila yung ginawa nila, talagang kampante na ang Panginoon ay nasa kanila. Sila ay umaawit dahil sa promise ng Panginoon na hindi sa'yo ang gera, ang battle nila. Kaya, the angels of the Lord smitten the Edomites, the Ammonites, and the Moabites. Nanalo sila sa gera na nagkantahan lang. Imagine. Nanalo sila sa gera dahil sa promise ng Panginoon, dahil sa kanilang pag-trust ng Panginoon na kaya sila ipagtanggol. Sa atin mga kapatid, wala tayong ngayon sa gera. Pero ang totoo, araw-araw meron tayong gera. Every day. Ano yung gera natin? Yung pangailangan ng ating mga anak, pangailangan ninyo ng inyong mga apo, or sa bahay yung pangailangan, pagbayad sa utang, mga gera, di ba? Yan ang minsan, malungkot tayo Ayaw sana natin bumangon kasi pagod pa tayo, pero kailangan tayong bumangon kasi meron tayong bayaran. Kahit masakit na yung likod, di ba? Kasi meron ng parang gera hinaharap araw-araw. Pero kung madama
kapatid, hindi tayo maproblema kung paano natin harapin ang gyera sa pangangailangan. Pakinggan natin ang mga ibon sa umaga. Sila ay umaawit. Sila ba'y nagkaroon ng worry na sana mayroong bagit na malaglag maya, mayroong mga biscuit dyan na malaglag ng mga bata para yung magkakain, mayroon yung mga uod na magkumpiyansa para yung wala sila, parang sila yung umaawit na parang libre, parang talagang nagtrust sila ng Panginoon. Hindi nila alam kung sila yung makakain o hindi. Wala kasi ng trabaho, mapupuntahan. Tayo, alam natin ang code ng bahay, di ba? Alam mo yung code ng gate, alam mo yan. Alam mo yung amo mo, alam mo, may sahod ka dyan. Pero minsan mahuhuli pa tayo. Kaya nga siguro, kulang ang ating tiwala sa Panginoon, sa promise niya na kaya niya i-supply ang ating pangangailangan. Kaya sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pangatlo mga kapatid, God redeemed you. God saved you. Ika'y umaawit, hindi dahil para ika'y ligtasin. Ika'y umaawit dahil niligtas ka ng Panginoon. Ay yung pinaka-reason. Tingnan mo si Moses sa Exodus chapter 14 and 15. Nung pagtawid nila sa Red Sea, dahil ang mga sundalo ni King Pharaoh sa Egypt ay talagang nakadetermine na papatayin nila ang lahat ng mga Israelita. Pero ano ang ginawa ni Moses? Siya nanayag sa Panginoon nang sila'y nakalabas sa Red Sea. Doon sa chapter 15, nag-start ang singing congregation. Sila'y umaawit dahil sila'y naligtas. Kaya tinatawag na the Song of Moses. Dahil sila, the victory song, sila ligtas. At mapansin natin mga kapatid, meron ng dalawang halimbawa diyan. Yung the Red Sea at yung baptism. Kasi ang mga Israelita, pag daan nila sa Red Sea, sila'y nabautismuhan sa tubig sa pamagitan doon sa Red Sea. Ito'y pagkalahatang baptism. Mass baptism ito. Ngunit hindi ito nagsasabi na sila ay naligtas na lahat kahit pa sila'y nabaptize. Dahil pagkatapos doon, na nakalabas na sila sa Red Sea, kung mapansin natin, ang daming nangamatay na dahil sa kanilang rebellious behavior. Ngunit sila'y nabaptize na lahat. Meron na silang assurance sana, pero sila'y gusto magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y nagrebelde sa Panginoon. At ang iba ay kinain sa lupa, kinain ng apoy. At sila'y, ang iba, kumakain pa na yung mga request nila pagkain ng namatay. Dahil, mga kapatid, sila'y hindi nila na-exercise ang kanilang pagkaligtas. Kaya, hindi yan assurance, mga kapatid, na sabihin natin, ako na-baptize na, ligtas na ako. No! Ipakita natin, mga kapatid, na tayo ligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa, lalong-lalo na sa musika. Ito, the 144,000 redeemed people are singers. Kung babasahin natin ito, ang Revelation chapter 14, 1-3, ang itong 144,000 ay singers ito. Now, meron maraming views dito kung sino ang 144,000, sino ang kabilang dyan, at sino rin itong mga members of the Great Multitude. Yung mga Bible scholars ay nahati sila sa kanilang mga pananaw kung sino ang mga 144,000. But I love the statement of Brother Jerry Camanon. Sabi niya, kasi yung diari sabat, nagkaroon kami ng tanungan niya. Sabi niya, Brother, sino talaga itong 144,000? Sino itong the Great Multitude? Sabi ko, ito sa Adventista, ito ang pananaw ng mga Bible scholar ng Adventista, itong pananaw na ang 144,000 at ang Great Multitude ay isa lamang. Ngunit sa ibang Bible scholars ay iba ang 144, iba din ang Great Multitude. At sabi na ng iba ng mga scholars na 144,000 na talaga maligtas. Wala nang
iba. Pero yung statement ni Brother Jerry, sabi niya, Brother Dong, kahit ba saan dyan, sa great multitude, or ano ba yung pag-interpret dyan, basta maligtas ako, doon ako sa langit, doon ang pinakamaganda. O hindi na ako tayo magproblema, saan daw, 144, sa great multitude. Ang importante, makasama tayo, kasi sila'y nag-aawitan doon sa langit, dahil ito expression ng kanilang happiness, dahil sa kanilang kaligtasan na natanggap. Amen. Expression of kanilang happiness. Ito. So why are you saying? Simply because God created you. God provided your needs. God redeemed you. So lahat ng ating pagkanta, lahat ng sa musika ay ibalik sa Panginoon. Because music is from heaven and must return to heaven. From heaven, back to heaven. Galing sa Kanya, ibalik sa Kanya. Dahil ito'y nagsasabi ng ating Panginoon ay siya ang Creator, siya ang nag-provide, at siya yung ating Redeemer. Maliban sa mga kanta na yan, mga kapatid, ay ito'y hindi na para sa Kanya. In other words, we sing because we recognize God as Creator. Hindi po tayo maawit dahil i-recognize natin ang Creator, kung hindi yung Creator. Si Satan ay nag-demand din ng worship. At siya ay Creator naman. At ang ating worship, ang ating kakanta, ang ating aawitan ay ang Creator at ang hindi ang Creator. Kaya mga kapatid, ito ang mga kadahilanan. At ano sabi dito? Impose your identity through music. Dahil sabi na kanina ni Sister Sol at Sister Ribe na ang kaaway ay marunong din. Marunong din siya parang gagawa din siya ng paraan para huwag tayo maligaw sa landas, sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, ano ba nila kung hindi kayo makasama sa music group or lalo na sa children's choir, of course, kasi pang children lang yan. So, kung hindi ba kayo makasama yan, bakit mga kapatid? Basta ikay umaawit na dahil madama mo na ikay niligtas ng Diyos. Madama mo na ikay nilikha ng Diyos. Madama mo na ikay nag-provide ng Panginoon sa iyong pangangailangan. Kaya speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Mga specific po. Ito. Napaka-specific. Saan tayo? Sa taas. Yung spiritual song. May kaibahan dyan. Anong kaibahan sa religious song at spiritual song? Kasi pag mapansin natin, okay mo lang yan, religious mo lang yan, hindi yan sa church. Religious. Pero iba yung spiritual song. Kasi ang spiritual song ay nag-content ng pagka-creatorship ng Panginoon. Nag-content sa kanyang magkamaliligtas. Madali lang po yung lyrics lagyan ng Jesus. Madali lang po yung lyrics lagyan ng God. Pero yung rhythm niya, yung melody niya, yung harmony niya, ay namabas sa atin na ang Panginoon ay siyang naglikha. No? Kaya, in-specific talaga ni Paul dyan, mga kapatid, na spiritual song. Balik ko na. Ito. Ano ba yung psalm at hymno? Anong kaibahan ng mga salmo at hymno? Kung ating itong search sa dictionary or sa mga computer, walang kakaibahan, papariha lang. Pero bakit ini-specific dito, mga kapatid? Psalm o mga salmo at hymno? Dahil ito, ang ibig sabihin kasi ng salmo ay ito i-recognize mo ang mga biyaya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa iyo, ang kanyang mercy, ang kanyang pag-supply, ang kanyang pangangailangan, lalo na yung protection. Ang salmo, mga kapatid, ay patungkol ito sa kapanahunan, sa Biblia, kung paano sila niligtas. At ito namang hymn ay patungkol ito ngayon sa kasalukuyang nangyari. Kaya ang salmo ay nagsasabing, sing a new song to the Lord. Kasi meron ka mga bagong eksperyensya na dapat mo itong i-express sa pamamagitan ng musika.
Kaya singing and making melody in your heart to the Lord, kung ano yung pinag-usapan, kung ano yung topiko mo, yun ang lalabas na yung expression ng kanyang sa iyong pagmamahal. Kung yung topiko, yung paksa mo sa iyong pag-usapan, kung paano ka minahal ng Diyos, paano ka niya niligtas, yung lalabas sa iyong bibig, lalo na sa mga musika, ay patungkol din sa Kanya. At ito mga kapatid, bakit i-impose natin ang ating identity? Dahil ito, tayo ay chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Ano ba yung peculiar people mga kapatid? Ito'y kakaiba. Kung ano yung ginawa sa karamihan, hindi nila ito ginawa. Iba sila, peculiar. Ginawa tayo, chosen, holy, banal. Kaya kung ano yung mga pinakinggan ng iba, kung ano yung musika ng iba sa karamihan, iba ang bayan ng Diyos. Iba ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig, lalo na tungkol sa musika. Dahil diyan tayo nagkaiba. Kaya impose your identity through music. Ito mga kapatid, the peaceful place. Makita niyo ba yung picture? Peaceful ko ba talaga? Siguro, peaceful na. Yung aking asawa, hindi siya sangayon. Tinanong ko siya, kung ano po ba talaga ang peaceful place. Sabi niya, mayroong lake, tapos sa gilid ng bundok, tapos mayroong ranch, virgin forest, hindi daw peaceful. Ganyan mo talaga, di ba? Yung malinaw yung tubig sa dagat. So merong isang hari, kasi noong panahon na yun, wala pa, hindi pa uso yung picture, hindi pa wala uso yung selfie, wala pa. Yung nakaasal sila sa pinting. Kung ano yung, sabi ng hari, bigyan mo ako ng, i-portrait mo ako ng napakahusay na lugar. Sa pamamagitan na nila ng pinting nun. Huwag silang kamera. At maraming nagpasa, maraming submit ng kanilang pinting. At yun nga, napakagandang lugar, pero nilegit ng isang hari. Pero may isang bata na nagpasa, parang ganito ang kanyang nasubmit na pinting. Peaceful place. Makita mo, parang yung clouds ay nagdala na ng bagyong Yolanda. Hindi mo talaga makita yung peaceful dyan. No? Ang paligid, wala. Pero mga kapatid, alam mo, yun ang nanalo. Bakit? Dahil, dyan sa maliit na kahoy, may nakita ang hari dyan na merong maliliit na ibon na nagkantahan. Sa kabila na nakita ang ibon ng paligid nila ay parang paparating na ang bagyo. Medyo, yung sa paligid ay hindi peaceful. Pero sa kanilang sarili ay mayroon silang kapayapaan. Sila ay umaawit. Hindi nga nila alam kung talagang mamamatay pa sila o hindi dahil nga sa paparating na bagyo. Pero sila ay umaawit. May kasayahan sila. Kaya yun ang nanalo mga kapatid dahil hindi sila nahulan sa kanilang buhay. Kaya sa Matthew 11:28 mga kapatid, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kung ano man yung kadahilanan dyan, na parang tayong binubusalan, na parang hindi tayo makaawit sa Panginoon, dahil siguro sa bigat ng ating nadaladalang problema, minsan hindi tayo makaawit, minsan siguro dahil sa lahat ng ating maraming bayaran, kaya lahat tayo parang nagmamadali na lang tayo, makalimutan natin ang ating personal worship, yung ating pagkantahan. Dahil nga na magmadali tayo nga, ika nga, ang lahat ay nagmamadali from heaven to earth. Kaya nga, nakalimutan natin minsan ang pag-awit ng Panginoon. Yung pag-recognize niya na during morning ay nadama natin ang kanyang pagmamahal. Buhay pa tayo. Yan ang purpose sana sa personal worship. Kasi lahat nga tayo suluwis, lalo na dito na halos karamihan sa atin mag-isa lang sa bahay. Kaya suluwis tayo. Kanta tayo pa isa lang. Kita lang tayo.
ikaw lang o ako lang, at tayo mga kapatid. Kaya, alam niyo ba, na sa within 12 hours from evening to morning, ang mamatay dyan ay 153,000. Kaya, pagka umaga, pasalamatan natin, Panginoon, niligtas niya tayo, hindi tayo nakabilang doon sa 153,000. Dahil kung nakabilang tayo, impas, wala ko. Yung utang, wala na. Kung anong wala na yung problema, pero wala na din tayo sa buhay. Kaya pasalamatan natin, Panginoon, through singing. Kahit saan tayo, mga kapatid, ay tayo mag-aawitan para sa Panginoon. Dahil siya ang ating Creator, siya ang ating Redeemer, at siya ang nag-supply. Kaya, kung tayo napipigitan, lapit tayo kay Jesus para magkaroon tayo ng kasaganan, magkaroon tayo ng kapayapaan, at tunay kasayahan sa ating mga puso.